Ano yung pinapakita mo sa amin, June? Well, actually, ang gusto kong ipakita, gusto kong mag-provide ng proof kay Dale that this agreement, yung gentleman's agreement na sinasabi mo, na yung sabi mo hindi totoo na merong agreement, ganyan-ganyan, yung mga ganun-ganun, na wala kang natatandaan na kahit anong agreement na in-enter, ganyan-ganyan. This is an article from 2013. 2013, so sino pang presidente niyan? 2013, Pinoy pa, 'di ba? Okay. At this point, napabalita na si China... Is it gentleman or paper? I mean, agreement in paper. It is an agreement that both party respected. It's verbal. Hindi siya by paper or verbal lang. Okay. Got it. Okay, ngayon, ang verbal agreement na yan, okay, yung verbal agreement na yan, nire-respeto natin yan, even if it is verbal. Look at the date of this article. It is May 29, 2013. Right? Got it. Okay. So ngayon, si China, niraise niya yung concern na, hoy, Philippines, ba't ka nagdadala ng construction material sa Ayungin Shoal? Okay? Anong sabi ni Gasmin? Sabi ni Gasmin, nag-meeting itong si Gasmin at saka yung counterpart ni Gasmin sa China. Ayan, Defense Secretary Voltaire Gasmin at saka si Chinese Ambassador to Manila, Ma Keqing. Okay? Nag-meet sila sa isang event ng United Nations at ito yung napag-usapan nila. Ito ang sinabi ni Gasmin. Sabi ni Gasmin, they were concerned, China, with the Philippines coming up with additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. Sabi ni Gasmin. Okay, now, punta tayo sa part na kung saan minention yung agreement. Sabi ni Gasmin, we will not violate the agreement not to construct new structures. So ngayon, alam mo na merong agreement. We told them that we're only bringing supplies for our troops there, like water, food. There will also be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. So now, as you know, this agreement is manifested in 2013. Okay? It does not prove kung 2013 nag-start yan. It could be earlier than 2013. But what I am telling you, Dale, is that an agreement is actually recognized during that time. Our Defense Secretary is recognizing it. 2013. Bago pa maging presidente si Duterte. Hello, good evening everyone. Ay, teka, sorry. Ayan. Teka lang ha. Nangyari dito sa ano. Saan ba yan? Ay, nako. For better microphone, wait lang. Ayan, hello. Naririnig niyo ba ako ng maayos, matiwasay, at klaro? Ayan, good evening everyone. At tingnan natin si Sas kasi tawag dito, tatry daw niya umakyat. Itatry daw niya umakyat. So sana makaakyat si bakla. Ayun. Dahil siya nag-open ng topic na ito. Ay sana makaakyat siya. Sasakyat ka na! Ayan. Hello. Teka, batiin muna natin yung mga first honor dito. Yan, si Sir Roy Maceda, 2 days in a row na talaga namang first honor. Don't lose hope. Hello, GB. Hello po sa inyo. Jess Single Mom. Hello. From Stockholm, Sweden. Don't lose hope. Sa Qatar daw siya, sa Katarantaduhan. Ayan. Ma'am Melba T. Hello. Archie Ang. Ayan, hello po sa inyo. Karen Villaspir, ang ating mga laging nasa honor roll. Si Jerome, andyan na. Kanina pa siya nagme-message. Dapat ako magla-live. Kasi may pabasa dito sa amin. Pag nag-live ako, magagalit yung nanay ko. Ayun, pero nag-live pa rin ako. Ayan, okay. Amir Khalil, hello. Johan, hello. Ayan, habang pumupwesto, si Cosmological Woman of the Universe. Ayan, intayin lang natin siyang makapwesto at nandan na siya sa backstage. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat at meron na bang, magtimpla na kayo ng
Ayan siya. Ito na si cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay. Diyos ko, Lord, ano ba yan? Ewan ko pa, parang hindi maganda ang aking pakiramdam, biological woman of the century. bakit sabi mo, 'di ba? Parang ayaw mo na, natatakot ka na magbukas ng Facebook. Hindi kasi, you know what? Ewan ko kung yung mga tao kasi dito, ano, na who lived during, ng Iraq War. Mm-mm. This is exactly something like that. Na parang, it's either you're with us, you're against us. Mm-mm. So, ganun yung nangyayari. So, papunta na doon na ako kasi is ang nararamdaman ko kasi it seems that sanity has already left the Philippines. Mm-mm. Alam mo yon, yung tipong Vex, okay lang na magalit ka. Pero slap it out, then look at it in a more rational way. Di ba ganun tayo? Hindi mo nagagalit. Magalit dun sa ano, no? When we say magalit dun sa mga nangyayari doon sa South China Sea, yung you're entitled to your emotions. You are entitled to your emotions. Pero the thing is, hindi kasi ito katulad nung mga pang-araw-araw ninyong buhay. No? Yung mga pang-araw-araw ninyong buhay na kung saan kayo nagagalit, wala po yung political interest involved. Mm-hmm. Hindi ba? Lalo na kung binabuan-buan ka. Nagigets mo? Mm-hmm. You know what? I'm 41 and 1999 pa yung Ayungin Shoal. Mm-hmm. Mga Bex, from 1999 up to the Aquino administration, wala siguro kahit isang Pilipino nakakaalam na may Ayungin Shoal pala dahil wala naman nababalita dyan. So what ano sa tingin nyo nangyari from 1999 to 2012 or even now, to 2024, ngayon lang siya umugong. Mm-hmm. Hindi ba? Nobody cares about that. So ano sa tingin niyo na hindi nagkakaharangan noon, actually hindi nagkakaharangan noon dahil nga ang usapin noon is it's okay not to send humanitarian supply. Yes, humanitarian supply. So hindi nagkakaharangan noon. Ano ba sa tingin niyo kung ginigiit-giit ka? Next 1999 to 2020 to 2012, nagro-rotate kayo ng tao dyan. Ano sa tingin mo? Paano nila dinadala yung mga supply doon? Teleportation? Kaya, alam mo yun, kasi normal lang naman na makita ka, magagalit ka kagad. Hindi ba? Na, especially the images are very like that or whatever. Pero you have to remind yourself na ang pinapanood mo is politika. It's political theater. This is, hindi ito yung away ninyo sa pamilya. So, this is political theater. At lalo ka dapat mag-isip kasi yung emosyon mo ngayon, binubuyo ka para mamatay. So, kaya dapat lalo kang mag-isip. Correct. Napaka-importante mo, no? Napaka-importante nung minention mo na your mindset should be, this is politics that you are watching. Okay? Yes! Ganon. So, get hold of your emotions, put it in mind na yung pinapanood mo ay isang political drama. So, ano yung mas malalim na kwento dito? Yes! Kasi, at bakit siya nasa camera? At bakit siya nasa camera? Bakit siya merong, you need to, halimbawa, nung Syrian Civil War, I don't know itong mga tao nito aware, na yung may mga white helmet, tapos yung bata na picturean, na inilagay dun sa ambulansya, na mukhang kawawa talaga yung bata, tapos ang ano nila is, ito yung kagagawa ni Assad, ganyan, and then it turned out na yung bata pala na yun, ay hindi naman pala, parang it was all manufactured. So, you need to understand na hindi ito away mo sa pamilya, na hindi na ang hugot ay naaway nyo lang dyan sa
pamilya nyo, you have to keep in mind that you are watching politics. And this is even graver because this is international politics. That's why you need to take up, you need to have a greater control of your emotion. Bex, awin mo pa nga lang sa jowa mo, kailangan may greater control of your emotions ka na eh. And lalo na kung buhay mo na yung involved, di ba? Ayun. So, nakakaloka kasi tawag dito, hinanap ko yung video yung nasa loob ng yung nasa loob ng, ang pangalan nito, nasa loob ng vessel, na kung saan talagang binu-water cannon ng bonggang-bongga yung Philippine Coast Guard na vessel. Teka. Kasi girl, alam na natin na ganyan yung mangyayari. At inuulit-ulit mo. At wala kang ginagawa para do you even send people to fix this, to de-escalate? Natanong ba yun ng mga Pilipino? Bakit ito pa ulit-ulit? Anong ginagawa natin? Ito sa parang yung sinasabi natin, ay nagpadala na kasi ng North verbal. Bex, hindi ganun inaayos ang gulo. Ikaw ba pag nag-away kayo ng jowa mo? Bex, nagsulat na ako ng letter, enough na yun. Ganun ba yun? You really have to work for it para magkaroon ng kompromiso. You have to work it out. Pero ngayon, anong nangyayari? We don't see that. Nagpapadala ng mga sundalo, nagtatawag na ng giyara ang mga tao. Matitino pa ba tayo? Are we sure? Are we Next. Hindi biro ang giyera. That would cost, every year of war would cost you 10 years of development. 10 years, baka nga mas di ba? Yung damage nito di ba? Parang mas, mas maglilinger ng mas mahabang panahon kasi hindi lang yan. If you do that, imagine you are importing rice. Saan dumadaan yung rice? Nagte-teleport ba ang rice? Saan dumadaan yung mga bigas? Saan? Sa South China Sea. South China Sea. So pag nagkagulo niya sa South China Sea, anong mangyayari sa presyo ng bigas? Anong mangyayari sa presyo ng bigas na in-import natin sa Vietnam? Di ba, anong mangyayari sa presyo ng bigas pag nagkagulo sa South China Sea? Bex, it would be more expensive kasi magkakaroon ng hazard. So yung binabayaran nyo ngayong magkano? 60 pesos per kilo? Baka umabot yung 200 per kilo. Dahil nga delikado tumawid dyan sa South China Sea. Because of the cost of transportation that would include hindi lang bigas. Do you know that we import medicine? Most of the basic medicines in the Philippines? At saan pa rin dumadaan yan? Kaya pag nagkagulo dyan, kaya nga, you need to get angry, sleep it out, and then reflect on what's going on. Why are you angry? Why are you being fed by these images? Diba? Why? Bakit yan ang pinifeed sa'yo ng pinifeed? Bakit yung panahon ni Duterte, nagumagawa sila ng paraan para maayos? Ang ginawa ng mainstream media nun, walang ibang ginawa, kundi bakbakin si Duterte. Diba? Kasi sabi nila, hindi kasi nagtagumpay si Duterte. Paano magkatagumpay si Duterte? Everything that he did then was being undermined. Let's be honest about what happened during the Duterte administration. Tinigilan ba si Duterte ng mainstream media, both local and international? No. Di ba they were against what Duterte was doing? Now the West is pro yung ginagawa ni BBM. Pero ano yung resulta? Gusto mo na mamatay? Are you still in our right mind? True. Yun nga, nakakaloka kasi yung effort to manufacture consent dito sa conflict na to, grabe yung massive campaign. Talaga yung kahit sang katumingin na direksyon, makikita mo na ini-insert talaga yung narrative na, oy, kawawa naman tayo, inaapi tayo, panahon na para lumaban, ganyan. Panahon na para tatanggapin na lang ba natin to? Grabe, nakakagigil. Mga ganun parati yung mga And there are also a lot of influencers who are not usually talking about the South China Sea conflict and are now talking about it and pinning the
lapses kuno sa previous administration. So, Yes. grabe yung grabe talaga yung, This is all about to make the Dutertes look bad. O, di ba, anong ginagawa nila? Ay, si Sara hindi nagsasalita. Ay, nagagawa nila ang Duterte, kaya nagkagalit. Parang siya magiging kagawan. Ikaw yung nakaupo dyan, mag-e-escalate ng ganyan dahil sa'yo. Di ba, inaayos ng Duterte administration? May mga nanonood ba sa atin? Hindi ko kasi alam kung may mga nanonood sa atin. Merong 463,000 na nanonood ngayon. 463,000 all across the board. Char. So, ganito lang yung mga kababayan. If you have a conflict, kung meron kang sigalot sa iyong pamilya or sa iyong kapitbahay or sa iyong jowa, paano mo aayusin yung sigalot? Magpapakamatay ka. Kapatay ka. Ganun ba yun? Hindi ba? It is the same. It's the same dynamics. Na, kung hindi ganyan yung magiging approach mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, bakit ka nagkaroon ng pagkakaiba? Dito, how did you jump from being a rational person when it comes to your personal relationship and a very irrational person when it comes to international politics? Sabi ni Dale, sige, go ahead. Sorry. Edi pakyatin mo, not true to its words. Ano ba yung hindi niya naging true to its words? Ayan. Sabi niya, pero Ate Joey, China is not true to its words. Ganyan, ayan. So, anong tawag dito? Dale, would you like to go up? Ayan. Oo, para pag-usapan natin yung Pagpapatahin natin yung mga ganito. Kasi talaga ito yung mga lumalabas na question eh. Yeah, parang, hindi ang kausap ng China. Even Anthony Taberna would say in his vlog na, ito kasing China mahirap kausap to. Hindi naman kasi to lalaking kausap. They really want to, to portray that. To make people, really get angry. Ganon. Kasi syempre, di ba ikaw magagalit kapag kayong kausap mo, flaky. Di ba? So let us examine that proposition na hindi magandang kausap ang China. Ayan. Yeah, saan nanggaling yung ano yung pinaghuhugutan? Kailangan tayo evidence to evidence. Ano yung saan nanggaling yung hindi? Oo, kasi may pinaghuhugutan ka, kaya mo sinabi yan. And then, kailangan tanungin, paano mo nalaman? So, ayan. Dale, would you like to share? Ayan. So, hihimayin natin yan. Ano yung hugot noong hindi true to its words ang China? Ayan. Kasi ako gusto ko rin talagang kasi parang sa akin, sa totoo lang sabi ko nga, na-mention na to sa mga previous live at napag-usapan na rin namin to nila SAS noon. Ang problema kasi sa Pilipinas, actually, yung system natin is designed not to be true to its words. Tayo dito sa bansa natin. Bakit kanyo? Ano ang ebidensya ko dyan? Ano ang ebidensya ko dyan? Our foreign policy is designed by the chief executive, diba? The president. And we change president every 6 years. So, ibig sabihin, ang presidenteng ito, ngayon, yung presidente natin ngayon, ay hindi bound doon sa foreign policy na finorge ng previous president. Ibig sabihin, ang foreign policy natin ay maaaring magkaroon ng iba't ibang direksyon, depende kung ano yung trip ng bagong presidente. So, yung sistema natin actually designed not to be true to its words. As a nation, Kasi nagbabago yung presidente, pero yung bansa, hindi. Diba? Paano yun? Ayan. Sabi ni Dale, aakyat daw siya. Kasi hintayin na natin, Hintayin natin. Kasi kailangan may basihan yan. Ano yung basihan mo? Ano yung hugot mo? Kasi ako, alam ko yung mga background information nung mga nangyayari. So, hindi ko maintindihan ano yung not true to its words. True to its words in what sense? Ayan. So kasi gusto ko talagang kunwari si Anthony Taberna, sinasabi niya sa mga vlog niya. In fact, when he was demanding explanation or statement from Inday Sara tungkol dito sa nangyayari sa South China Sea, ang sinasabi niya, dapat nang magsalita si Inday Sara at pumosisyon dito sa issue na ito. Sabi niya kasi itong China na to, hindi sila true to their words .
Ganun yung sinasabi rin ito ni Katunying eh. But, di ba, paki-elaborate nga. Hindi, kailangan mo magbigay ng ebidensya. Ano yung not true to their word? Di ba? Na parang, ano yung sinabi Wala nila muna. na hindi nila kailangan mo, ito masabi ko Oo. Ano yung sinabi nila? Kailan sinabi? At saan, ano yung source? Saan mo nakuha yung, na true to its words? Hindi ba? Kasi, have you noticed kung ano yung nangyayari ngayon na bakit si Duterte hindi niya sinasabi na China is not true to its words? So ngayon, sasabihin nyo, China is not true to its words. Bakit yung architect ng foreign policy noon, wala siya sinasabing ganon? Ba't ikaw may sinasabi kang ganon? Ikaw ba ang kausap? Bongbong Marcos, wala rin siya sinasabi. And Bongbong Marcos, wala rin siya sinasabi na China is not true to its words. Ang ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, inuulit lang yung sinasabi ng Amerika. Na China threat, freedom of navigation, at chuchu, ganyan. Hindi ba? Kailangan kasi is evidence for evidence. Ano yung not true to its words? Correct. Ayan. So, yun. So, meron bang makakapag-shed ng light dyan? Meron bang makakapag-shed ng light dyan dun sa, ano na yon, dun sa proposition na yon na mahirap naman kasing kausap ang China because ito Joey, Joey, hanapin mo yung sinabi ni Bongbong Marcos nung senador pa siya na China wanted to talk to us and we shut it down. Parang ganyan. Nasa yan ang Senate eh. Pero i-google mo, Senate, Bongbong, China, nakipag-usap, parang ganyan. Sige, ayan. Search natin. Senator Bongbong on China. Ano lang to teka. Ayan, tulungan niyo ako mag-research. Baka pwede niyo malagay yung link. Marcos, ayan. Mga bagong video yung lumalabas. Teka, to. Senator. Nahanap ko na. Ayan, please. Saan na? Dito na lang. Sa private kinembot. Hindi, dito sa nasa Facebook mo. Nasa Facebook mo, girl. Okay. Ayan. Okay. Ito. Press release pala. Okay. Anong date? Sabihin mo. I-flash mo nga, girl, para makita mo. July 8, 2015. Ayan. Ano mo siya? I-flash mo. Basahin mo. Palakihin mo, girl. So, sabi ni Tito Bongbong noong... Ayan. So, sabi ni Tito Bongbong noong July 8, 2015, the Philippine government's rejection of bilateral talks with China will force the superpower to take a more hardline position in the West Philippine Sea dispute. Bakit parang alam naman niya nun? This was the reaction of Senator Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to the government's rejection of China's proposal for the two countries to hold bilateral talks to resolve the maritime row. China opened the door and we shut it. The Chinese said, let's talk, and we snubbed them. It is like the Philippine government itself is encouraging China to take and maintain an unbending stance on the issue, Marcos said. Ayun. So, speaking of the kapihan sa Manila Bay, Marcos stressed that the Philippines is not going to lose anything
by accepting the Chinese invitation to a dialogue on the West Philippine Sea dispute. So talk to them. We are not happy with what you are doing and we do not agree with what you are doing. But the next thing you say is, how do we fix this? Bakit may wisdom siya dati? Oh, sige nga. Oh, anong ano ninyo? And Joey, pull up punta ka ng website ng PCA ng tapos hanapin mo yung South China Sea arbitration. Okay. And I think that was the jurisdiction and admissibility, yung decision on jurisdiction. Okay, wait. Ayan, nandiyan na si Dale. Ayan. Hello, Dale. Wait lang, Dale. Ayan. Ito yung jurisdiction. Ito. Ito. Itong pangalawa, no? October 29. Yung jurisdiction, oo. And admissibility, okay. Ayan, okay. O game. Tapos i-control F mo, hanapin mo yung Erlinda Basilio. Erlinda. Ito, Erlinda Basilio. Ayan. Okay. So, ayan yung i-highlight mo lang yung mga importante diyan. So, basahin mo lang yung mga importante. Ayan. The minutes of those discussions record the Philippine Undersecretary of Foreign Affairs, Miss Erlinda Basilio, as follows. Teka, ano ba yung minutes niya dito? Bilateral consultation, January 14, 2012, to address a range of issues including the South China Sea. So parang so that's January 2012. 2012, okay. So ito raw yung minutes. Ano ko kayo ha, yung January 2012 na yan, that was before the Scarborough standoff. I think that was in May. So, tinan mo yung mga, basta meron siyang mga sinabi, i-ski mo, tapos iyan yung mga importanteng sinabi. Bagitin lahat ng haba niya. Oo. Ito, the Philippines has proposed to ASEAN the zone of peace, actionable framework to address the China 9-9. This is a dispute in the West Philippine Sea is a regional concern as well as a national concern, as well as national, because there are several members. During the November 2011 ASEAN Foreign Ministers meeting, the Philippines, speaking through Secretary Albert Del Rosario, specifically called for a meeting of the claimant states, including China, to sit down together under the auspices of ASEAN to resolve the competing claims and to define the disputed areas from non-disputed areas. Okay? We continue to present this proposal and enlist the assistance of ASEAN co-leads in this undertaking and hope that China will sit down with us. Okay, anong reply dyan ng China? Ayan. Undersecretary Basilio's Chinese counterpart. Ayan. Okay. Well, on the current stage, if it is quite difficult to resolve this dispute through any legal procedure, therefore, we believe that the proposals that the Philippines made previously are not realistic or feasible, whether it is about to refer the matter to any international mechanism or to hold any multilateral negotiations among claimant states. Since the dispute is there already, if it cannot be resolved once it is referred to the international mechanisms, then it will only add to the mistrust between our two countries. China has been working all along to start the talks. Because it is our... So ayaw ng China pala ng multilateral, no? Oh, hindi talaga. Ayaw niya talaga ng multilateral. Because it is our long-standing position that the dispute in the South China Sea should be properly resolved among parties directly involved through peaceful negotiations. So therefore, I believe that the classification or identification of the disputed areas or non-disputed areas are not what the dispute is about or anything to be negotiated about.
Okay. So ayaw Mm. nila nung approach ng Pilipinas na Oo. Tapos, anong recommendation niya? Ayan yung next paragraph. Yan yung recommendation. what we need to do now is to start negotiations between our two countries in a bilateral way and take stock of the current dispute problem. We may discuss the establishment of China-Philippines maritime consultation mechanisms or resume the confidence-building mechanisms between our two countries. Recently, the Philippines side has noted the Chinese embassy in the Philippines that you would like to have informal consultation with China on the South China Sea. China appreciates this and hopes the consultation will be held in February this year at the working level. On that basis, we shall establish a regular consultation mechanism. It is a good Okay. start talking in any form. Okay. Ayan yung reply ni Erlinda Basilio. I think mahaba yan eh. Pero basahin mo yung pinakadulo. Yan. Kung ano yung sinabi. Meron pa ba? Okay. Ay, sorry. We are for multilateral approach as this, okay. So yun yung gusto ng Pilipinas, multilateral. Oo. In the- Basahin mo yung I think last sentence ata yun. Yan. Ito, Yung China sinabi ni- replied. Ito ba? Hindi yung sinabi ni Erlinda Basilio nga, ano yung reply niya doon. Okay. Yung pinakadulo na sinabi ni Erlinda. In the months that followed, certain events occurred in the vicinity of Scarborough Shoal. Ito, Hindi yan, nagkaroon na- Hindi yan, pa to? girl. Yan yung sinabi ni Basilio. Ayan yung nasa taas lang. ito, Yung calls last on sentence China. niya. Ito, however, Hindi. Yung, di ba may reply dun si Basilio dun sa sinabi ni nung counterpart niya. Ayan. Ayan yung dulo ng sinabi niya. We are ba yan? we are for ito. We are for a multilateral yan. approach, and we are at this stage would like to embark on a multilateral approach to it because we want the other claimants who are also ASEAN members. And there is again your province Taiwan. You see who also has a competing claim here. So they are central parties. That is why we want multilateral approach to it. So that when we sit down, whatever venue, if you want to meet with us and we meet with you, we can arrive at a solution that will make everybody happy and perhaps at some time. Oo. Tapos parang may sinabi dyan na yung let's shelve. Parang, sige. The Department of Foreign Affairs. Parang let's shelve. Parang may ganyan eh. For the two countries to bring matter before. Ay, na yun ata yung sa unang sinabi ni Sa first part. Oo. Ayan ata yung first paragraph. Yan ata. Ito. Your Excellency, we have listened very carefully during your views with reference to the West I Philippine think yung Sea. pinakadulo niya. I think yan yung pinakadulo. Ito. Let's leave it at that. But as our foreign minister has always stressed, that we set that aside. We set the West Philippine issue aside. Ayan. Ito. So ano yung so yun yung sinasabi ni Bongbong. Mm-hmm. Yan yung nire-refer niya yun na we shut it down. Na we shut it down. Oo, dito na tayo kay Dale. Dale, Ayan. mag-explain ka sa barangay. Ayan. Hi, Dale. Ayan. Sa barangay. So, hindi tayo dito sa yung sinabi mo na, hindi Hindi totoong China sa trustworthy yung sinasabi China. Ay, Ate Joey, disclaimer lang ha, 10 minutes na lang kasi matatapos na yung break ko. I will just speak my mind and then after that I will just listen to your response later after yung siguro sa live. Kung pwede makabawi ako sa ito lang simple lang naman yung pinaghuhugutan ko kung bakit nasabi ko na hindi true ang China to its words. By the way, di ba naman ako, okay naman yung process ko? Oo, pero lapit ka sa mic para mas klaro ka. Okay, thank you. Okay na? Okay. Alright, so now the reason why I think China is not true to its words. First of all, kailan lang i-organize ko muna yung thought process. Okay, so I remember before na during panahon pa ni PRRD, yung alam naman natin yung mga managers na natin before patuloy na Dale, hindi ka namin marinig na maayos kasi hindi na yung background mo. Ay, sorry. Nasa na ba?
Wait lang. Wala kasing noise cancellation yung ano ko. Sorry. Oo. Pasensya na. Wait lang. Sige, sige. Okay na, hindi na ba ingay? Sige, better. Nasa ano kasi ako? Nasa hallway kasi ako, lumabas ako ng pantry. Ayoko makinig. Anyway, so, I believe na ang China is not to its words. Yung latest na claim nila na yung nagkaroon daw ng agreement ang Philippines between China and the Philippines na hindi natin parang isusuko natin sa kanila yung part na if I'm not mistaken correct me if I'm wrong, yung DP Sierra Madre. Tapos there was an agreement daw na ang isang barko lang ang i-allow na pumunta sa DP Sierra Madre at hindi daw magdadala ng any construction materials related to it. So ako naman wala akong na natatandaan na nagkaroon ng agreement for that even in the past president from Gloria up to PRRD because I don't know kung ano yung pinag-usapan nila PRRD that time kasi syempre sa No, but there was. Pero there was. Meron talaga. Meron. Doon ako curious. Wala sinabing isusuko. So ano yung Kasi yun yung kiniklaim ng China. Ngayon, but there was nabalita pa yan before 1999. Ilang taon And na I'm ba going din? to show you a proof, Dale, that there is an actually, agreement. 1993 kasi ako pinanganak. So, yeah. Okay. So hindi ka pa aware ng mga nangyayari hindi ka pa aware ng 1999. Meron yan before. Actually, ang sinabi ng Pilipinas noon, alam ko yan kasi yan ang naging topic ng debate namin noon. Doon ko nakilala ang jowa ko. Kaya hindi ko talaga makakalimutan ang issue. Nasingit pa ang jowa. Yes. Nangyari yan, yung BRP Sierra Madre, napunta yan dyan. And then, ang sabi it was reported na kaya yan nakalagay dyan, it's because na-stuck. And then, the Philippines said na we will tow it away. And then, yun ang nakalagay sa balita. It was even reported in Daily Tribune. We I think Ana Malindog posted it. And actually, I actually posted it. It was in 1999. No, na yun ang sinabi na yun hindi na nila malaman kung ano sasabihin nila. Basta sinabi nila doon is na-stuck yung BRP Sierra Madre doon. Why do you think the BRP Sierra Madre, you know that the BRP Sierra Madre is our only warship. And it was there. At sabi nila is na-stuck. Okay? It was na-stuck siya doon. And then, ang noon is ito-tow away. Ngayon, hindi siya tino-tow away. So there was an agreement na, okay, dyan na lang, I think it was China that offered na sila na lang magto-tow away. Of course, hindi nagkasundo doon. So the middle ground is, okay, let it just rush away. Kung sa singit ako, ang tanda ko, reason, dahilan lang yung na-stuck. Pero talagang sinadya natin. Kasi nga, di ba, nasa disputed tayo. So, para maiano natin yung claim natin doon. Kunwari na-stuck. Establish yung presence. Yeah, pero you cannot, but that was what speculation. Pero yan yung talagang manyayin na noon. Di ba? Anong panahon ni Era? Pero para na natin yan, para ayan yung presence natin yan sa Ayungin kasi nga disputed. Sa Ayungin Shoal. So na-stuck siya, and then yun yung usapan dyan. Kaya nga, ang nangyari niyan is, ang naging kasunduan is humanitarian. Diyan na lang yan. Let it, parang naturally mag-disintegrate na lang yan. In the meantime, dahil meron tayong mga sundalo doon, dahil military ship siya, meron tayong sundalo doon na you are allowed to provide provision dun sa mga sundalo. Pero walang construction materials. Pero ang kasi niyan is, magulo na yung ating mga position. That before, we put it there because we said because it's part of Kalayaan Group. Okay? Now, wala na siya kasi nga, yung South China Sea arbitration, invalidate niya na yung unity ng Spratlys. Wala na siyang unity.
So kahit yung Kalayaan Island Group ni Marcos, kung pagbabasihan natin dyan sa South China Sea arbitration, wala na yun. If it's, just hindi pa nga alam ng lawyer natin yung PD 1596 ni Marcos, no? Kaya ngayon, di ba, do you even hear them mention the Ayungin Shoal is amin to kasi part siya ng Kalayaan Island Group? Do you even hear? Ano yung pinapakita mo sa amin, June? Well, actually, ang gusto kong ipakita, gusto kong mag-provide ng proof kay Dale that this agreement, yung gentleman's agreement na sinasabi mo, na yung sabi mo hindi totoo na merong agreement, ganyan-ganyan, yung mga ganun-ganun, na wala kang natatandaan na kahit anong agreement na in-enter, ganyan-ganyan. This is an article from 2013. So sino pang presidente niyan? 2013, Pinoy pa, 'di ba? Okay. At this point, napabalita na si China. Is it gentleman or paper? Agreement in paper. Yun yung doon ako. It is an agreement that both party respected. It's verbal. Hindi siya by paper or verbal lang? Okay. Got it. Okay, ngayon, ang verbal agreement na yan, yung verbal agreement na yan, nire-respeto natin yan, even if it is verbal. Look at the date of this article, it is May 29, 2013. Right? Got it. Okay. So ngayon, si China, niraise niya yung concern na, hoy, Philippines, ba't ka nagdadala ng construction material sa Ayungin Shoal? Okay? Anong sabi ni Gasmin? Sabi ni Gasmin, nag-meeting itong si Gasmin at saka yung counterpart ni Gasmin sa China, ayan, Defense Secretary Voltaire Gasmin at saka si Chinese Ambassador to Manila, Ma Keqing. Okay? Nag-meet sila sa isang event ng United Nations at ito yung napag-usapan nila. Ito ang sinabi ni Gasmin. Sabi ni Gasmin, they were concerned, China, with the Philippines coming up with additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. Sabi ni Gasmin. Okay, now, punta tayo sa part na kung saan minention yung agreement. Sabi ni Gasmin, we will not violate the agreement not to construct new structures. So ngayon, alam mo na merong agreement. We told them that we're only bringing supplies for our troops there, like water, food. There will also be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. So now, as you know, this agreement is manifested in 2013. Okay? It does not prove kung 2013 nag-start yan. It could be earlier than 2013. But what I am telling you, Dale, is that an agreement is actually recognized during that time. Our defense secretary is recognizing it. 2013. Bago pa maging presidente si Duterte. Kaya nga bakit nila to biniblame kay Duterte? But because there was really an agreement. Correct. There is an agreement. So please, put it in your mind that there is an agreement and it is not an agreement forged by Duterte. So ayun yung na parang, ang kasi is, the media is not being honest. You know, there is so much dishonesty going on. And kaya nga ang sabi ko is, magalit ka, you're entitled to your emotions, but remember, emotions are not reasons. No? You have to step back, magnilay-nilay ka, ano bang nangyayari dito? Bakit ba ganito nangyayari? Kaya pag sinabi mo, hindi sila true to their words. Kasi wala akong matandaan. Ito pagkakaintindi yung sinabi mo, Dela, kasi wala akong matandaan. So, meaning, yeah, exactly. Di ba, parang ako, nasabihin ko kay Joey, you're not true to your word na ako'y cosmological woman. Kasi wala akong matandaan na sinabi mo na cosmological woman. It might be na my memory might be failing me. One. Number two, it might be na I'm trying to deceive myself na or I'm just relying on my memory alone, di ba? Na ganun, pwede ko namang sandali, meron bang agreement, meron bang wala? It might be the case na, and give yourself a time to doubt. No, give yourself a time to doubt kung ano yung nangyayari. And you know, doubt is the beginning of wisdom. Kasi we are talking here about a president possibly ordering Filipinos to die. So, hindi ba dapat mag-isip ka lalo na sandali lang ha?
may plano pa ako sa buhay. Di ba? Sandali lang, may plano pa ako sa buhay. Ini-ethics ba ako nito? Bakit ba ako ginaganito? Di ba? Now, if you're really convinced na you don't need to examine your emotions, you don't need to understand what's going on, and you're really, really convinced na ganito talaga yung sitwasyon, then you're free to die. Di ba? Pero, bago ka tumalon sa bangin, alamin mo muna. If you're being played or not, diba? Oo. Ito lang ba ang game? Di ba ito lang ba yung game? Pwede lang bumaba ako kasi na-overlunch na ako, honestly. Sorry guys. You want to say something? And then, na-overlunch ako. I have to go. But thank you for answering. Thank you for giving me your answers kanina. Alam mo, Okay, thank you. Ito rin yung hindi ko mag-gets. Bakit galit na galit tayo? O bakit, ano ba itong tawag dito? Bakit ito yung main topic, parang ito yung main character sa nobela ngayon, itong West Philippine Sea, na parang something na, alam naman natin na yan, di ba? Or, maliban na lang kung katulad ng ibang umaakit na bago lang nilang narinig yung issue nung time ni Duterte, pero nung time ni Pinoy, nung time pa even before Pinoy, hindi pa sila aware. Nakakagulat na bakit ito yung main character sa nobela? At bakit tayo pinapatalon? Ito lang ba yung sagot? Yung maging matapang tayo? Sa hindi ba kayo nagtataka, Winater Canon na, matapang tayo. Pupunta ulit tayo, magpipiknik tayo, magkasama tayo ng reporter, iwa-water cannon ulit. Next month, gano'n na naman. Mas maraming mga kasama, joiners, iwa-water cannon na naman. Anong ba gusto nating ma-achieve? Ano ang end game? Hindi, alam mo, Miss Laika, ano to parang yung mga realista, di ba? Nung panahon ng 80s, 90s, kasi ngayon hindi na to ginagawa So hindi na to alam ng mga kabataan, yung mga kabataan nanonood sa HOA, puro pa naman fresh ang mga nanonood sa iyo. Nung 80s at 90s, mga kapanahon namin ni Miss Laika at ni Joe, yung mga realista, mag-rally dyan, blah, 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 blah. Tapos, i-water cannon sila. No? Para ma-disperse. Tapos, ang gagawin nila, di ba water cannon, ang gagawin nila, talagang haharapin talaga nila yung water cannon. Interlock sila ng yung magkatabi-tabi sila, tapos magkakapit-bisig sila sa water cannon. Oo, tapos magpapakita talaga sila na, alam mo yung, kailangan talaga, babanggain talaga nila yung water cannon. Tapos, basang-basa sila dapat. Oo, tapos, di ba, una magdi-disperse, tapos babalik ulit yan. Actually, hindi na ito naabutan ng mga kabataan ngayon, Dati, may tear gas pa. Alam ko yan kasi sa San Beda ako nag-aaral. So sa Menjola parating rally. Bex! Talagang may tear gasan talaga yan. Yung talaga paglabas pa ng school namin, ubo talaga kami na ubo. Kasi gano'n sabi, di ba Miss Laika? Ito ba kanon? Pero yung mga realista nun, alam nilang i-water cannon sila. Actually, gusto nila yun. Gusto nilang i-water cannon sila kasi nga, yung front page, pang propaganda nila, na inaapi kami ng gobyerno, ganyan. Kaya doon ako nanggagaling, I don't know about this new generation because alam ko na hindi na ginagamit ngayon yung water cannon sa mga rally-rally. Parang super maximum tolerance sa sila ngayon ng bonggang-bongga. Kasi dati talaga, noong panahon ni Cory, panahon ni Ramos, Bex, i-water cannon ka dyan, magrarara ka dyan, i-water cannon ka dyan para umalis ka, tumahimik ka. Pero alam ko rin na nakikita na yung mga realista nung gusto nila na i-water cannon sila. Kasi mas magiging compelling yung compelling yung kanilang, yung kanilang pakikipaglaban na meron kaming hinarap na na water cannon. Kaya alam ko yun na parang, sabi ko, parang kaya nga kami doon alam niyo yung water cannon ka, ba't kayo pupunta doon? Parang ganun yung namin na kasi nga nagreklamo yung mga realista. Bakit na kami water cannon? Karapatan namin to. Karapatan. Tapos, pag yung water cannon sila, gusto nila yung water cannon sila. So parang, kaya alam ko tong ganitong dynamics, no? Nakita ko yung gamitan ng water cannon. So, ngayon, napaulit-ulit nangyayari to every month na Diyos ko, Miss Laika, may narinig ka bang water cannon from 1999 until now? Parang bago ata itong water cannon. Bago to. Meron pa rin, pero hindi na ganun kadalas na kagaya nung before. Hindi ko alam kung parang nag-enjoy tayo o nag-enjoy na rin yung China. So nangyayari na every month may pupuntang, maraming magbibideo, may mga reporters pa, may mga escort pa, tapos ito yung China, mag-water cannon, next month, gano'n na naman. Parang tingin ko nag-enjoy na parehas tayo, yung China sa yung Philippines. Oo, actually, siya, optics kasi ito, optics. Sa atin, optics to, kasi pinapakita natin na inaapi tayo. Kaya sa China, optics din to sa kanila, kasi pinapakita nila sa kanilang citizen na we are enforcing our claim. Nag-assert sila.
Ayan. So parang ito ba yung solusyon? Ito ba yung gusto nyo? Akala ko mga tatapang ka. Hintay pa ba natin may masaktan or may mamatay yan o kung ano mo? Bakit hindi pa kausapin? Di ba parang kung talagang gusto mong maayos to, pwede naman kausapin. Akala ko Hindi, ba kasi sabi Miss niya, Laika, negotiate, pag nag-negotiate pa din. Hindi, kasi itong Miss Laika, itong halimbawa itong SAF 44, it was actually a legitimate mission. Oo. No? Para kunin yung terorista doon kasi may reward pa kami from FBI, di ba? Oo, Number saka one ang habol pa yata ni Pinoy doon, maano siya sa, ano ba tong award? Nobel Prize. Oo. Oo. Tapos, it was a legitimate, whatever. Tapos, ang pagpunta nila doon, di ba, sinong tumegi sa kanila? Was it MNLF or MILF? Ano na yun eh, ano ba tawag doon? Yung parang rumble-rumble na, hindi na parang pagdayo ka, lahat pakikiano. Ay, iba-iba. Oo. Iba-iba na. Diba? So ngayon, who are we blaming for that, for what happened? Is it MILF or MNLF? If we are now blaming Pinoy for a bad decision. Pero hindi naman si Pinoy yung tumegi. And second, teritoryo ng Pilipinas yun. Bakit hindi yung MILF or MNLF or yung mga grupo doon yung sisihin kasi it was a legitimate mission. So all these things na nangyayari na we have to step back. Magalit ka, itulog ko yan, pagising mo, imagine, di ba gano'n naman tayo pag nagalit tayo, kinabukasan, mag-reflect tayo, bakit ba ako nagalit? Ano bang nangyari? Ano bang eksena? Totoo. Ano kasi, ang tawag dito guys, do not put the situation in South China Sea sa personal na level. Kasi pag dinala mo siya sa personal level, magagalit ka talaga. At pag nag-decide ka, based dun sa personal circumstances mo, kapag nagawa sa'yo yung ganung bagay, yung perspective mo, limited dun sa personal din na consequences. And hindi yun ang subject matter, hindi yun ang realm noong consequences ng dispute sa South China Sea. So that is why I think it's very important yung sinabi ni Sas kanina, when you are watching, when you are observing the dispute in South China Sea, first thing that you have to put in your mind is that you're watching politics, geopolitics at that, or di ba, international relations. So this is far detached doon sa iyong personal relationship sa mga bagay-bagay. Hindi mo siya dapat tinitake na, kasi ganun kasi kayo tinitrigger nito, ganun kayo ina-agit, binubuli ka, inaapi ka. Now, if you're going to react based on binubuli ako o inaapi ako, sino ba naman hindi magagalit pag binuli at inaapi? Diba? Pero kasi, dinala mo siya dun sa personal level. This issue is not meant to be viewed on your personal lenses. Diba? Hindi siya dapat ganun. Politika to sa international stage. Ganun. So, yun, so parang chill ka lang, mag-step back ka, and then isipin niyo kung ano yung mga at stake dito. Ang at stake dito, hindi yung feelings mo. Ang at stake dito, buhay mo. Because wala kang magagawa pag nag-decide si Bongbong na everyone would have to go conscription. Ano gagawin mo yun? Hindi ka mo pwedeng, unless meron kang conscientious objector ka, ikaw naman gusto mo mamatay, hindi mamatay ka. But who's going to stay? Sino yung matitirang mabubuhay? Hindi naman niya papadala yung mga anak niya dyan. Hindi naman, do you really think Martin Romualdez will send his children? Yung mga agit, even yung mga vloggers na hindi ko magets talaga, parang, ang tatapang natin, ang tatapang nyo, go na go kayo, tapos, wala namang end plan. Anong end plan? Anong end game natin, BBM? Tanungin niyo si BBM, anong end plan? Kasi pa nakikita kong end game dito is papunta sa gera. Pag nagkagera, yun lang ba yung paraan? At pag nagkagera, paano ako? Isipin niyo yung sarili ninyo. Game ba kayo talaga? Winning ba kayo? Ngayon pa nga lang, di ba, ang mahal na ng mga bilihin, tapos magkakagera pa. So, parang hindi lahat, pag nagkagulo talaga dyan sa South China Sea, ay day, lahat ang langis natin, inaangkat natin saan dumadaan. Sa China Sea. Pag nagkagera, pag ang bigas sa China Sea, ano pa ba mga ini-import natin? Ay, gulay, pagkain. Bex, ngayon pa lang nagreklamo na kayo na 60 pesos ang bigas. Bex, pag nagkakera dyan, day, baka maging presyo na yan sibuyas. At wala lalo kayong manubon, yung wala na rin value yung pera, yung bibili ka sa tindahan, na dala mong pera, isang bayong. Yeah. Oo.
Nung ano, no, Kasi yung ano, Filipinos money, no? oo, Naku, kasi ang namin ka? Hindi naman, kwento lang ng tatay ko sa noon, ng lolo ko. Hindi, ano nga yan eh, na parang, ano pa lang ha, kayo imagine, gera pa lang sa Middle East noon, nung panahon nung panahon ng gera, di ba, nung Miss Laika, naalala mo yung 90s, yung first Gulf War, putang inang gasolina yan. Oo. Dex, Diyos ko, nakakaloka yung gasolina, no, na parang, pag kinonvert mo siya ng, ano, ng adjusting for inflation, parang, maluloka ka sa presyo, ngayon, pag kinonvert mo in today's money. So, parang, parang kita mo to, Battle of Yultong. Yeah, pero pinadala mo yung soldiers mo sa Korea. So, yung mga Pilipino sa Pilipinas, hindi nila ramdam kung anong nangyayari doon. Dahil hindi sila Korean. Why don't you ask the Koreans of how they suffered during that war? Diba? Bakit yung yultong yung paulit-ulit? Parang mga, yan, di ko magets kasi, parang, sige, nanalo yung mga Pilipino doon sa Battle of Yultong, pero yung mga naapektuhan na civilian, yung mga normal na tao, naapektuhan ba yung mga Pilipino? Hindi naman. Hindi. Ano yun, parang Gen Z way of communicating, yung parang, ay, ano ba yung Battle of Yultong na yan? Tapos i-google nila. Tapos pag Google nila, ay, nanalo pala ang mga Pilipino dito. Ganyan. Actually, hindi naman siya nanalo. The thing there is, they retreated. Kasi, nag-survive sila doon, oo. Oo. Ang ano kasi nun is parang they were covering for the Americans. Yung mga Pilipino. Actually, nalaloka nga ako doon kasi parang, hindi nyo ba alam, ginago tayo ng US, doon ginawa tayong pambala. So, ngayon gusto nyo pa rin gawin tayong pambala. Oo. Ang nangyari lang doon, ginawa tayong pambala pagkatapos na-survive natin. Yes. So, ano yun eh, parang we are covering for the Americans. Parang they need to, kasi ano yun eh, parang they are facing something. Sa Bex, yung Korean War, bakit yung tinitingnan yung battle? Tingnan niyo yung end. Ano ba nangyari? Eh di nagkaroon lang ng DMZ. Nahati yung dalawang Korea. Nahati sa dalawang Korea. Nahati sa dalawang Korea, nagkaroon lang ng DMZ, nagkaroon ng nuclear bomb ang Korea. Is that a good ending? Tapos yung ang eksena pa noon is ano ba nangyari noon? Saka nakakaloka noon, ilang bansa yun eh. Parang tawag dito pumasok sa matinding famine ng tagutomang, di ba? Ang Korea. Ang Korea, it wasn't a good outcome. It was a good outcome doon sa mga soldiers. Nagkaroon sila ng medal. Pero, hindi naman apektado yung mga Pilipino doon dahil hindi naman sila Koreano. Bex, tayo yung battleground. Tayo yung Korea ngayon. Kaya kung gusto mong ma-deads, pwede naman kasing, alam mo, you're entitled to you're entitled to choose of how you want to die in this world. So, pero, ang sinasabi lang is, Bex, bago ka naman magpakamatay, baka naman pwede tayong mag-usap, no? Baka naman there are other options. Oo. Pero hindi ko magigets na yung gawas nangyayari ngayon tapos just in case na lumala tapos invade tayo ng China or maging aggressive na sa atin. Parang gusto ko mambatok ng tao na putang ina nyo kasi tanga-tanga nyo eh. Pero kung halimbawa yung ibang klaseng gera, willing talaga ako. Talagang mag-aalatan ng sora ako. Yung talagang for the Filipinos interest, 'di ba? Yung talagang para sa bayan talaga. Pero yung parang yung gera na hindi naman atin, 'di ba? Pero ngayon, baka pag sinabi ni BBM na kayong mga pati mga bading, sumama kayo, magsundalo kayo, ay una kitang hahanapin sa aking pamilya mo, shoota ka. Sinubo mo ko hindi nga ang ano kasi yan is I don't really it's so different and difficult na to explain to people kasi nga high in emotion. Alam mo yun, high in emotion, ganyan, bonggang-bongga, super bongga na, alam mo yun, ano yun eh, armchair warrior. Nasasabi mo lang yan ngayon, na gusto mong lumaban, gusto mong magganyan. Bex, ang mga Pilipino revolutionary noong panahon ng mga Espanyol ay maraming umurong. Oo. Diba? Si Aguinaldo nga, napaurong ng mga Espanyol. Nabigyan ng 80,000 at pinapunta siya, pina-excel siya sa Hong Kong. Alam mo, maraming umurong nun. Kasi nga, kasi ano yan eh, masarap kasi may pinaglalaban. Di ba, Miss Laika? Masarap pag may pinaglalaban eh. Feeling mo kasi pag may pinaglalaban ka na parang, shit, may silbi ang buhay ko. Parang ganyan, di ba? Diba? Meron kang mission sa mundo. Diba? Meron kang mission sa mundo, meron ganyan.
maganda yan, maganda yan nandiyan. Good example. 'Di ba? Itong good example na ito is yung kay Aura. Yung Aura kay Miguel. 'Di ba? Nakita nila yung video. Oh my God, si Aura! Tak, 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 tak. Be, hindi na nila inalam yung buong story. Kinapiyanan nila si Aura. Kasi nga, LGBT. Di ba? Nagalit ko sa mga LGBT doon. Dahil bakit, taksil ka sa mga trans, ganyan. O, Bex, ano lumabas yung isang video? O, nahimas-masan yung iba. Pero yung iba, ayaw mo pahimas-mas. Oo. Dahil hindi, tama si Aura dyan, ganyan. Di ba, up to the end, hindi na sila mapaliwanagan kasi nga, mahirap kasi talagang mag-backtrack ng iyong marami kasi tao na ayaw mo pahiyan. Alam mo yun? Ayaw mo pahiyan. So, parang, eto, na parang, can't we figure out na, wait, is this, bakit ako pinapagalit dito? Pero, pagdating sa kuryente, hindi ako pwedeng magalit sa Meralco. Hindi ako pwedeng magalit sa mga oligarko. Bakit hindi? Ito yung nakaka-apekto sa akin sa pang-araw-araw buhay ko eh. Yung ayungin show, girl, best, itry ninyo na magpa-survey sa kalye at tanungin mga Pilipino, ipakita nyo yung mapa ng Pilipinas, ma'am, asan po ayungin show? Tingnan nyo kung ilan sa kanila, ha? Makaka-identify ko na saan ayungin show. Girl, I don't even think that they know where is, ano to kay Kakabag, yung ni Kaka, Bagtas na probinsya, Dumagat Island. Dinagat Islands. Dinagat Island. Or sabihin natin, mga Bex, alam nyo ba kung saan ang Bantayan Island? O kaya Pulilio, nasa ng Pulilio? Di ba nasa ang Pulilio? Ganyan. Na parang yung mga Amerikano na hindi nila alam kung nasaan yung United States pag pinaano mo sa kanila sa world map. Kung nasa yung United States. Mga Bex, parang okay lang na magalit kayo, ganyan, che. Pero girl, pag-usapan na ng buhay, alayan ng buhay, mamamatay kayo, isipin nyo muna kung may plano ba kayo sa buhay or wala. At kung ito ba ay naaangkot sa plano niyo sa buhay, hindi naman masama na mag-pause and reflect and think. And to recalibrate your stand, di ba? Hindi naman masama to recalibrate your stand. Actually, no, I think, for this is for everyone. Hindi masama na magbago ka ng posisyon sa politika or sa kahit anong paniniwala mo. If there are new information that is basically proving that yung basis mo before is not true anymore. 'Di ba? Yeah, hapon Mami Laika, guest ko si Daniel. Sabi ni Daniel, alam mo ate, before, I do not want to be associated with Maharlika. Parang ayoko talaga na pinapanood ko siya pero oo. Ako number one, parang noon, di ba pag nag-ano tayo, ako talaga nagsasabi noon na parang, ano ba yan? Parang parang hindi ko ma-imagine na magugustuhan ko si Maharlika. Di ba? Parang, di ba parang ayoko na, parang hindi ko bet kasi parang allegation, kineme, ganyan. However, nag-unfold yung mga talak ni Mother Dragon at yung mga ebidensya nag-unfold before our eyes na apparently, yung tinatalak pala ni Mother Dragon ay true lalo. Kasi may mga ebidensyang naglabasan. Hindi siya ang naglabas, pero ito ay naisa publiko sa iba't ibang pamamaraan. Ay, totoo pala yung sinabi niya. And it's, yung mga kwento niya, ang daming mga nahinog. Ngayon, yung impression mo before na parang, ano ba naman ito sinasabi nito? Ganyan, yung hindi, from dun sa hindi mo masakyan yung mga sinasabi niya, to her being a very important platform in telling stories like yung mga recently na mga ni-reveal niya, yung mga extraction, yung kay Lasso and whatnot, diba? Now, it's different. When she say something, malaki chance buminggo nito ni Mother Dragon doon sa storya niya. Diba? May tanong daw si Yaw. May tanong daw si Yaw. Pero, sandali, mabilis lang. Hindi ko magets bakit ayaw mag-backtrack nung iba. Si BBM nga nag-backtrack yung sinusuportahan nyo, nag-backtrack sa stand niya. Kami, nag-backtrack kami sa sinusuportahan namin kasi yung stand namin na-retain. Nung nagbago si BBM, ayaw na namin sa kanya. Si BBM nga nagbago ng stand niya, bakit kayo hindi nyo kayang baguhin yung stand niyo? Dapat dati sabi ni BBM,
iayusin niyo yung West-Philippine Sea sa ganitong paraan, sinusuportahan niyo, ngayong ibang paraan na, susuportahan niyo pa din? Isusubo niya kayo sa gera, susuportahan niya pa din? Hindi ko mag-gets yung iba. Oo. Ayan, Meow Meow, go! Hello. Katakot mo wala umakyat. Question lang kay Miss Sas and then opinions niya din ng lahat sa stage. Tawag dito. Take away ko to nung sa mga previous live nyo about US is working on a timeline. So with that said, parang yung war, yung threat of war to China is inevitable. Hindi siya maiwasan kasi looking at the war from Ukraine and Russia and now Israel and Hamas, parang may pattern siya. All links to US. But the pattern is these are countries na may long-standing disputes na. So parang I think malamang magkakaroon talaga tayo ng war with China. And also, yun lang yung tanong ko. And then aside from that, may chance kaya na ma-reverse pa to in the long run with the current na standing ng Pilipinas with the foreign relations. Is there a way na ma-reverse pa to, ma-solution na ba? Hindi, Meow. Nakakalimutan kasi natin na ang mga Pilipino, ang gobyerno, si BBM ay trabahador lamang ng Pilipino. Kung yung trabahador mo ay ipapahamak ka, anong gagawin mo? Hindi ba dapat magkukomplain ka? Haharangin mo? Magkakaroon lang ng chance kung gusto ng mga Pilipino na magkaroon ng chance na gano'n. Kaya nga, if you're not going to speak up, if you're not gonna say na we need a difference, I do not like this, trabahador kita, BBM. Totoo naman, trabahador siya ng mga Pilipino. Diba? Kaya kung sasabihin mo, susuportahan ko ang aking trabahador na gusto kong ipadala sa gera. Bex, trabahador mo yan. Tapos ipapadala ka sa gera? Di ba yun yung kini-emphasize ni Duterte? Trabahador lang po ako ng mga Pilipino. Nagtatrabaho lang ako sa gobyerno. So, we stand. You know, the Filipino people stand above BBM. He is just borrowing his time, no, from Filipino people. Ngayon, kung ayaw ng mga Pilipino magsalita, talagang mapupunta talaga. Yun yung the Filipino people is the key. Kung gusto nila or ayaw nila. And it seems na nagtatagumpay yung propaganda nila dahil nasabi nila sa survey, 70% Pilipino. 80% ba o 70%? 77. 77 of the Filipino people do not have any plans anymore in their lives but to see themselves dying. Then, so be it. If the majority wins in a democracy. Pero yung 27%, alam nyo kung sino yung 27%, no? Baka yung 27% is mas nakikita nila yung nangyayari. Kaso, hindi sapat ang kanilang boses kasi nga, matindi yung propaganda. Bex, matindi yung propaganda. Sobrang matindi na tayong pinakikinggan. Oo, matindi yung propaganda, 27%. Anong magagawa ng 27%? E di yung 27%, ang gagawin na lang nila, magpaplano na lang sila sa buhay nila. Iba, aalis na lang sila. Buhay na lang kami ng bunker. Oo, aalis na lang kami. Diba, hindi mo pwedeng mag-desisyon ng isang Pilipino kung paano niya iaalay ang kanyang buhay at kung ang buhay, diba, in the first place, that's your life. It's not, your life is not owned by the state. Your life, you own your life, no? Kung ikaw naniniwala sa Diyos, yung Diyos din ang magmamayari ng buhay mo. So, unless na yung Diyos mismo sabihin sa iyo, ikaw magpakamatay ka at girahin yung child. Pero I doubt na gagawin yun sa ilang Diyos, no? Dahil gusto ng Diyos na mabuhay ka, no? And you should question yourself kung narinig ka ng voices. Anyway, so, di ba? Parang hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sasabi, traidor, ayaw mo magpakamatay, this is my life. If you want to die, go ahead and die. That's your choice. But if I don't think that issue is something na worth it, na ialay ko ang buhay ko, bakit ko iaalay?
nasaan sa Constitution na my right to life, di ba, is actually going to be decided by your foreign policy. Okay. Yun lang naman yung question ko, Miss Has. And also, pwede mo mag-iwan ng message sa mga nagtatanggol pa kay BBM. Go! Bago kayo magsalita, bago nyo pa sila yung pagtanggol, panoorin nyo muna kung paano iniwan ng US ang Afghanistan. Kasi gano'n na gano'n ang mangyayari sa atin. Kung kaya nyo maatim yun, sige, mauna kayo makipaggera. Yun lang. Salamat. Thank you, Meow Meow. Ayun. Yung yung sa question ni Meow Meow na, pwede ba tong ma-reverse? Ganon. Ang kinakatakot ko nga kasi, dapat, ngayon pa lang, i-express na natin yung dissatisfaction natin doon sa decision niya, doon sa mga ginagawa niya. Kasi pag dumating to doon sa punto na hinug na siya, wala na tayong time to reverse it. 'Di ba? So, I mean, ngayon pa lang dapat maingay na tayo, dapat nagsasalita na tayo, dapat suportahan natin yung mga movement na nagque-question sa mga ganitong klaseng decision ni BBM. Ayun. Sabi natin si BBM, parang, huy, bayaran ka namin, mag-isip ka ng paraan na hindi kami mapapahamak. Gusto rin namin, nag-agree din kami na iisi natin, mapaprotektahan mo. Pero umisip ka ng paraan na hindi kami mapapahamak. Hindi yung, ang paraan mo is kami ang ibala. Binayaran ka namin para ibala mo kami. Ayun. Hindi ba na, ayan, yan yung sabi ni Dr. Batu. Yung issue na yan na hindi top concern ng mga tao. Ang issue nila is economy, wages, jobs, and inflation. So pag nagkagera, Dr. Batu, ano sa tingin mo ang mangyayari sa economy, sa wages, jobs, and inflation? Di ba yung mga tao nag-aano sila, inflation, tapos gusto mo ng gera? Parang, step back and think. Or di ba, pinagtitripan lang kayo ni BBM. Nakapokus tayo dito, ito yung main character ng nobela, itong West Philippine Sea, pero ang dami-daming dapat tutukan. So, in a way, para makalimutan natin yung mga issue na dapat yan tutukan, like yung food security, yung economy natin, yung inflation, yung tumataas na gasolina naman, at saka para ma-justify yung sangkaterbang pondo, budget na inalay nila dyan sa sa West Philippine Sea. Na parang as if yan yung pinakamalaking project natin ngayong taon na to, nakakaloka. Yung mga isinakripisyo nating mga intelligence fund na dinivert pa. Ano intelligence? Basta pupunta ka mag-excursion ka doon tapos bobombay ka ng tubig. May intelligence funds ka pala, bakit ka nabobomba ng tubig? Hindi nyo ba naisip na meron tayong water cannon? Ba't hindi nyo gamitin yung water cannon? Diba na parang... Ang strategy nga kasi natin magpa-victim. Pag ginamit natin yung water cannon, hindi na tayo victim, hindi na tayo kawawa. Diba yung water cannon, dinemonstrate pa yan sa harapan ng mga European ambassadors. Ano yung for demo? For the Europeans? Kasi hindi mo gagamitin? Tapos gusto mo magkagera? Ha? It doesn't make any sense. Teka, Sas. Remember, Mamilayka, yung mga batang yultong, ang sinasabi nila dyan, pagka ginantihan daw kasi natin ng water cannon, mag-e-escalate daw yung issue. Hindi ba matapang tayo? Wait, sabi ng mga batang yultong, yung mga batang yultong, pag ginamitan natin ng water cannon, mag-escalate ang issue. Pero pinapromote nila yung Battle of Yultong. Mga bets, alam ko na may natitirang talino ang mga Pilipino para makita ang pang-etos ng mga tao. Bakit ka nagpo-promote ng patayan, pero ayaw mong gumamit ng water gun? Mas gusto mong gamitin yung totoo pa rin? Ha? Oo. Just me. Pero Sas, yung standoff ng yung mga encounters ng Vietnam at saka China sa South China Sea, nag-water cannon na sila sa isa't isa. Pagkatapos yung mga standoff nila, it lasted for months. 'Di ba? Yeah. Mas intense yung kanilang mga harapan. Tapos 'di ba, dumating pa nga dun sa punto na yung mga grabe yung height ng anti-China sentiments sa Vietnam. Nauwi ba sa did they bring that issue to national security levels na kailangan magkaroon ng outright conflict with China? Yun yung piniling direction ng Vietnam. I mean, Vietnam now has a very good trading relationship with China and benefiting din sa mga investments ng China. Well, actually kasi meron talagang anti-Chinese sentiment sa mga Southeast Asian countries because the Chinese are both admired and hated by people. Admired because
they're rich, they're very, very, maano sila, masipag, mga ganyan. And they're hated because the Chinese expects hard work. Hindi din China sa mainland, yung mga Chinese na yung mga nag-migrate, diba? Na they really expect hard work, para magpasweldo, ganyan, tapos gusto talaga ng puso sa trabaho, ganyan. So, ganun yung nangyari noon sa Vietnam. It was, parang, alam mo, mayroon talaga silang galit na hindi related doon sa dispute Sa nila. dispute. Tapos, nung nangyaring dispute na yun, saka sila nagkaroon nagpuyo yung damdamin. Parang ano rin yan sa Indonesia. Nangyari din sa Indonesia yun, tatanda mo yun, Miss Laika, nung Asian financial crisis, yung binalingan ng mga Indonesians, mga Chinese. Buwak na nagkarayot sa Indonesia. Kinakalad ka sa daan yung mga mayayamang Chinese. Diba? Sila yung parang sa kanila nabalong yung financial crisis. Pero hindi naman sila kasi yung mga Chinese kasi, ang sabi nga dati ng Thai king, parang ang ano niya is the Chinese are like the Jews of Asia. I-search nyo yan. Sinabi yan ng king ng Thailand. Bakit Jews of Asia? Like the Jews noon sa Europe. They are both admired. Yeah, they are both admired and hated. Kasi nga, di ba, yung mga Chinese talaga nung time natin, pag sinabing yung mga Filipino-Chinese, sila yung may-ari ng mga groceries, ng malalaking tindahan, ng mga pagawaan ng kung ano-ano. At ikaw ay factory worker lang nila. Tapos, talagang talagang pag nagtrabaho ka ng 8 to 5, walang minutong pwede kang tumanga, dapat talaga trabaho dire-diretso. Pumapalak, trabaho, habang pumapalak pa yung check, ganun sila. Hindi, haggard pa naman kasi ayaw nilang nakatunganga. So, ayaw nilang mga nagchichismisan, ganyan. Kailangan pag trabaho. Hindi ko pwedeng mag-emerald na, hindi ka pwedeng petics. Alam mo tayo mga Pilipino, mayroon tayong petics, no? So, hindi po pwedeng sa kanila yung mga petics. So, yung mga Pilipino, yung mga Chinoy pa naman pag nagalit. Bex talagang bungaan. Actually, tama ka. Kasi yung Israeli, yung mga Hudyo, ganun din sila. Paras na parehas. Sila yung mga traders. Yes! Pupunta sa ibang bansa, sila yung mga parang Chinese na may may-ari ng mga tindahan, mga groceries. Magaling talaga ang mga Israeli. They're really intelligent. They're very hardworking. They're very innovative. Like, they are one of the most innovative group of people, no? Kaya nga ako, nung pumunta ako na Israel, sabi ko, wow, ang galing naman ng Israel. Alam mo yun. Pero, in the side ng mga nangyayari, pero you cannot deny that the Israelis, did really good here, no? Na ang galing ng ginawa nila sa Israel. Pero at the same time, na may nangyayari ganyan. Pero, ang sabi ko, Diyos ko dahil, magpa-embrace na. Parang alam mo gusto mong sabihin na magpa-embrace na. Magaling naman talaga sila. Parang may ganun-ganun ka. Pero syempre, you cannot say that kasi nga, may pinaglalaban talaga silang kalupaan nila, no? Yung mga Palestinian. Pero yun na nga, that is our source of hatred with the Chinese, no? They are, we hate them, and at the same time, we admire them. We admire them for their hard work, for their businesses, etc. And then we hate them because hindi natin gusto na masyado silang strict, masyado silang demanding, masyado ganito, ganyan. Ang nakakaano doon, kasi yung it looks like mas intense yung anti-China sentiments nila doon. So ngayon, mas sila mas kumbaga if ang point is to hate China, if the goal is to hate China altogether, kumbaga parang one step ahead na yung, for example, yung sa Vietnam nga or sa Indonesia. Kasi meron ng existing na parang, should I say, movement na ganun yung view ng mga locals sa China. Pagkatapos, at the same time, meron silang dispute sa South China Sea. Dito sa Pilipinas, I don't think meron ganun katinding anti-China movement sa Pilipinas. Although sila yung laging biktima ng mga kidnapping, ganyan-ganyan. Pero I don't think nakasing lakas yung anti-China sentiment dito. So ang paghuhugutan lang talaga ng anti-China sentiment would be the South China Sea dispute. Be that as it may, bakit yung mga kapitbahay natin na mas matindi yung existing anti-China sentiment nila doon, they are still smart enough not to bring the issue to a level of raging they did not bring it to the level of potential outright conflict. Potential
I'm using that word na potential outright conflict kasi yun yung sinasabi ni BBM eh. Tayo, ang source lang natin ng bad trip natin sa China is itong nangyayari sa South China Sea. Pero kung magsalita ang presidente natin, we are facing a potential outright conflict against China. That we are on the front line just as we were in World War II. Ganun na siya magsalita. But yung mga kapitbahay natin, ang lalim pala ng hugot ng kabadripan nila sa China. But they don't talk that way. Diba? Hindi sila nagsasalita ng ganun. Na World War II na World War II na. Di ba naloloka nga sila na bakit ang ASEAN hindi nagsasalita laban sa China? Bakit sila magsasalita? Ang goal nila i-integrate yung economy nila sa economy ng China. Nagbibuild sila ng high-speed train para i-connect. Bakla. Di ba, nakita niyo ba yung pinost ko? Kung magkano ang total ng personal savings ng mga Chinese? Oo. Bakla, 18.3 trillion. Paano nangyari yan? Bakla, nung 70s, mas mahirap pa sila sa atin. Nagtakapaa, walang makain, ganyan. Bakla ngayon, in just 40 years, no? 18.3 trillion. Kaya, so, kung ikaw, isang bansa, alam mo yung mga Chinese, 18.3 trillion naka-impact sa bangko nila. You want access to that kind of market? Ikaw, magkano bang savings natin sa Pilipinas? Magkano? Wala kasi makitang data, baka mababa talaga ang personal savings sa mga Pilipino. Alam mo sa ang bank pa diba 60% of Filipinos lang ang bank? Ang bank ang 40% of Filipinos. Ang observation ko nga, Sas, Mami Joey, kaya ganyan nung kahit yung Vietnam, kahit yung Indonesia, Malaysia, may mga overlapping dyan kay China sa South China Sea. Pero, hindi nila gagamitin yun kasi mas priority nilang umunlad yung bansa nila at makukuha nila yun kung mas kung aayusin na yung relasyon nila sa China. Kasi aminin man natin o hindi, talagang napakayaman na ng China. So, bakit ka makikipag-gera sa mayaman na bansa? Ano mapapala mo? Kaibiganin mo. Pakinabangan mo. Oo, kasi yan na parang ang ano nila is, parang itong Indonesia, di ba noong una pinagpapasabog-pasabog pa siya ng nagpapasabog-pasabog pa siya ng mga fishing boats. Bex, hindi na nila ginagawa yun. Kasi naisip nila kung wala namang na-achieve itong pasabog-pasabog. Pero ang number one talaga doon na pupunta talaga sa patubigan nila, mga Vietnamese fishing boats. So, ang ginawa na lang nila is, parang inopen na nila yung fisheries nila for joint ventures, no? Hindi pa siya smooth sailing because of course, galing ka sa pagpapasabog ng barko, tapos nag-transition ka into joint ventures. Siyempre, kailangan mo, matagal pa yung magbunga, no? So ganun ang usapin, na parang, Bex, parang, ako nga parang, hindi ko sinasabi ibigay. Ako okay lang, kung gusto mo magkagera, sure, pero, magpayaman ka muna. No? Magpayaman ka muna, mag-acquire ka ng mga weapons, etc. Pagandahin mo yung ekonomiya, pagandahin mo yung industriya mo, ganyan. Tapos, kung gusto mo talaga makipag-gera ka kung gusto mo, no? Pero at that time, na mayaman ka na, Bex, hindi mo na maiisip ding magkagera dahil nga, putang ina, baka makipag-gera, iyakan ko, mawawala akong mga kabuhayan ko. Ngayon, naiisip mong makipag-gera dahil walang mawawala sa'yo. Alam mo yun? Barren land ka ngayon. Kapag ka nagkagera, after nag-gera, barren land ka pa rin. Alam mo yun? Di ba? Kita mo, sino ang mga nagbibida-bida online na gusto naming mamatay? Mga bakla. Kayo yung mga hindi nakatira sa Forbes Park. Do you see people from Forbes Park saying the same thing nang sinasabi mo na gusto mong mamatay para sa show? Bex, yung kapatid ni Lisa Marcos, may business deal sa isang Chinese state-owned company. Kung hindi ka masampal ng katotohanan na yan, Bex, magpatingin ka sa psychiatrist, no? At tanungin mo yung psychiatrist, bakit ako ganito, pero yung kapatid ni Lisa Marcos ay hindi gano'n? May mali ba kay Martin Araneta or sa akin? Hindi ba? Na parang, have you ever noticed na hindi ang mga taga-Forbes Park ang mga nangunguna ng mga panawagan yung ganyan? Or mga taga-Dasmariñas or taga-Dasmariñas Village? Ano ba mga social village, Miss Laika? Or mga Kemedu. Dahil nga, Bex, naiintindihan nila ang nangyayari sa buhay-buhay. No? They will not sacrifice their lives because mas maraming mawawala sa kanila if they do that. Pero ikaw, wala kasing mawawala sa buhay mo,
ang source mo lang ng iyong meaning sa buhay, ang iyong pagiging anti-China, go ahead. Pero remember, ang matitira ay yung mga taga-Forbes Park, hindi ikaw. Correct. True. Matitira sila kasi nakapag-abroad na sila. Babalik na lang sila kapag patay na kayong lahat. Pagpatay na tayong lahat. Ayun. Ano ang tawag dito, Juan? Meron kang gustong i-share?